Update tayo sa pagsasampa ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue laban sa contractor na si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, nagsampa ng reklamong tax evasion sa Department of Justice ng Bureau of Internal Revenue laban kay Mark Alan Villamor Arevalo, ang sole proprietor ng Wawaw Builders, kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Malolos, Bulacan. Higit 77 million pesos daw ang halaga ng proyektong na-award sa Wawaw noong January 2024. Diyan nag-ugat ang reklamo dahil nag-file daw ng tax return si Arevalo at nag-claim pa ng deductions at input tax. Gayong wala naman palang proyektong ginawa o fictitious ang sinasabing infrastructure project. 48.9 million pesos ang kabuuang halaga ng tax deficiencies niya ayon sa BIR. Bagamat si Arevalo lang ang nasampahan ngayon, common daw sa mga ghost projects ang ganitong fictitious filing ng tax returns kahit doon sa ibang infrastructure projects. Bagamat may construction na hindi naman kompleto o inflated ang cost. May iba pang under investigation na posibleng masasampahan sa hinaharap. Under investigation pa rin ng BIR ang mga politiko na iniuugnay sa ghost project ng Wawaw Builders. Hindi pa sila kasama sa reklamong ito dahil dapat may malinaw na batayan ng BIR para masampahan sila ng tax case kung meron man. Ang mga naunang reklamong hinampa ng BIR laban sa mga diskaya at iba pang kontraktor under evaluation pa rin ng DOJ. Pagtitiyak ng BIR, lahat na nababanggit na personality sa flood control issue, politiko man o pribadong individual, ay bahagi ng investigations ng ahensya kaugnay ng mga tax obligations o violations kung meron man. Narito po ang pahayag. Filed a complaint alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. Basically, the basis of the complaint is that he was given a contract to do a flood control project. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. Samantala, Rafi, nagtungo rin sa Korte Suprema sina Representative Laila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice para maghain ng petisyon para pigilan, hinihiling nila ang Korte Suprema na pigilan itong pag-insert o pagpapatupad ng unprogrammed fund sa 2026 budget na ating matatandaan. Itong mga nakaraang mga budget insertions ay yan daw ang pinagmulan umano ng mga naabusong flood control projects na sinasangkot nga or subject for investigation kaugnay ng flood control scandal na kinakaharap ng bansa. Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Susubukan pa namin kunan ng reaksyon si Arevalo.